Nagluto po ako ng ginataang puso ng saging at kalabasa na meron pang pork chop. O, tingnan nyo. Iabot nyo sa akin yung tasa at mabigyan kayo ng niluto ko. Naparami na naman eh. Mantika. O, buksan natin ang apoy. At painitin natin ang mga 4 tablespoons ng cooking oil. Igisa na natin yung ating sibuyas. Isama na natin yung ating luya. O, lutuin natin yan ng mga 2 minutes hanggang bumango na. Kinakailangan mabango itong inyong aromatics bago nyo isunod yung inyong bawang. O, kapag ka mabango na, tsaka nyo isunod ang inyong bawang. 30 seconds lang. Ilalagay ko na po itong ating pork chop. Kahit luto na, para lumambot-lambot lang ng konti. Alam nyo, dapat liempo ilalagay natin dito o kasim, di ba? Pag nagigisa tayo, minsan sinasamahan pa rin natin ng hipon. Nakabili po ako ng pork chop. Ito, sa Filipino grocery store, prito na. Mas maigi na ito. Pinatulang ko na $11, 3 piraso. Kaysa naman ako magpiprito dito sa bahay, mangangamoy na, titilansik pa. So, pinatulang ko na. 3 piraso po. Ang lalaki oh. Bagoong! Depende sa pang-alat na gusto nyo. Anong bagoong gamitin nyo? Pare-pareho yan para sa akin. Kung maalat kayong kumain ng bagoong, idedamihan nyo. Gata! Alugin nyo muna para sumama yung solid particles sa baba, sa ilalim. Palagay ko para sa akin, kalahati lang po ang gagamitin ko. Pero kung talagang ubos-ubos biyaya kayo, itodo nyo na yung isang lata. Masarap syempre, creamy. Pero for health reasons, kalahati lang po ang sasama ko. Okay, dinagdag ko na po yung ating kalabasa. Hiwa na. Ang laki kasi nung kalabasa pag bumili kayo dito eh. Hindi ko naman gagamitin lahat. Kapraso lang gagamitin ko. So, ito lang binili ko. Medyo may kamahalan. Siyempre, merong extra service charge. Hiniwa ni Aling Bioli sa tindahan eh. At saka ibinalo sa plastic. Hindi na masama. $4 po. Tatapikin ko ng konting asukal ha. Tingnan nyo, katitik lang yan. Para may konting tamis factor. Takpan, palambutin po natin ng konti yung kalabasa. O, sasalain ko na to ha. Tanggalin ko na po yung malamig na tubig. 2 piraso po ito. Halos 800 grams po itong dalawa. Oh. Hindi nyo naman isasama yung buong puso ng saging dahil yung outer layer po, matigas yun eh. So, tatanggalin nyo siya hanggang sa matira yung maliit, yung talagang puso, yung malambot. Tanggalin nyo rin yung mga saging sa paligid. Yung ipinanganak na saging, hindi po natin kailangan yun. O pagkatapos niyan, hiwain po natin ng maninipis yan. Hugasan nyo ng malamig na tubig. Ibabad nyo sa malamig na tubig, lagyan nyo po ng konting asin habang ipiniprepare nyo po yung ibang ingredients. After 2 minutes, tignan nyo. Malambot-lambot na yung ating kalabasa. Ilalagay ko na po itong ating puso ng saging. O, haluin natin yan. Kung sa tingin nyo naninikit na at nauubos na yung gata at nagmamantika na katulad ng nakikita nyo, pag-desisyon na natin, sige na, itodo na natin itong isang latang gata. Dapat yata kalahati lang gusto ko for health reason nadiin dahil nadadry. After 3 minutes, tignan natin kung malambot na yung kalabasa. Parang pwede na. Ay, pwede na. Munti ko nang malimutan yung siling labuyo. O, ayan. Palagay ko, mag-aapoy ang bibig ko dito pag kinain ko ito. Daming labuyo eh. Tatakpan ko ulit. Matigas-tigas pa yung kalabasa eh. Another 2 minutes. Oh, after 2 minutes, mahina lang ang apoy ha. Ayan. Oh, okay na to. Parang magkapit-bahay lang tayo nagkukwentuhan, di ba? Paano? Sa susunod po ulit? Kita kits? Ron Bilaro po.